Tuloy pa rin ang kasalukuyang presidential election sa Amerika. Kumuha tayo ng live update sa Washington, D.C. Mula po kay Jovi Francisco. Jovi, magandang gabi dyan. Good morning mula dito sa Pilipinas. Natulog ka na ba? Good morning, Angela. Walang tulugan. Walang Hihintay natin tulugan. kung sino mananalo eh. Totoo. So, kumusta ang sitwasyon dyan? Okay, so sa ngayon well, dito sa mismo sa tinatawag na mall ay tahimik naman kasi mukhang nasa bahay ang karamihan ng mga taga dito sa Washington DC waiting for the official start ng count. Alam natin si Vice President Kamala Harris ay may dinner with her family at pagkatapos ng dinner na yon ay pupunta na doon sa Howard University kung saan ay nagpupulong ang mga supporters na ng mga estudyante. At doon na sila manonood ng count na sisimulan na in about 2 hours time. Tapos alam din naman natin na si former President Donald Trump ay nandoon naman sa Florida at doon din magkakaroon ng watch party kasama naman ang kanyang mga kaibigan, Angela. Jovi, this is Dimples Romana. Jovi, good morning. Hi, Good night sa'yo. Balita namin. Good morning. Oo, meron daw bomb threat daw sa isang polling center dyan. Ano nangyari? Yeah, kasi ang binigyan ako ng access sa isang polling precinct dito sa Martin Luther King Public Library, isa sa mga voting centers dito. Nagkataon kanina, mga bandang tanghali ay tinigil yung botohan doon at pinalabas muna kaming mga nando sa loob covering dahil nga merong tumawag para sabihin na merong bomba na itinanim doon sa building na. So naglabasan kami lahat. Hindi ko alam kung pinapakita yung mga video na sinabit ko na, pero ayan, habang pinapakita yan. Pero sandali lang yan, mga 15 minutes lang ay pinabalik natin, resume na yung botohan. Unlike sa ibang mga state, I think merong nangyaring ganyan, lalo sa Georgia. At ang nangyari ay talagang medyo matagal yung kanilang hinintay before nag-resume yung botohan. So maraming ganyan, sineseryoso nilang bawat threat at para maging mas maayos nga naman yung pagboto at walang masaktan. Dimples. Boss Jovi, magandang umaga po mula Manila. Andre. Good evening dyan sa Washington. Alam ko medyo malamig-lamig dyan, 20 degrees Celsius ngayon, kaya nakabalot kayo. Nakapanayam mo kanina si Philippine Ambassador to the US, Babe Romualdez. Anong sa tingin niya ang yung mangyayari sa Amerika at sa Pilipinas matapos ang dikitan na eleksyon na to? Yan ang unang tanong ko sa kanya, Andre, sa aming pakipag-usap sa kanya kanina. Pero before noon, sinabi lang niya na ang kanilang ginagawa ngayon, while they're monitoring na sineseryoso yung pag-aantabay sa resulta, they're also preparing bilang sila nasa embahada ng congratulatory note or letter or message na ipapadala nila kung sino man naman nanalo, kung si Trump man o si Kamala. Pero yung tukol doon sa pagpapatuloy ng partnership o ugnayan sa pagitan ng Pilipinas at ng Amerika, Andre, ay magtutuloy lamang daw ito at mukhang hindi naman mababago kahit sino pa ang manalo doon sa dalawang frontrunners na yan. At inassure din, hindi naman inassure, kung sinabi rin niya, dinagdag niya na yung Mutual Defense Treaty ay magtutuloy kasi may mga concern na baka daw mabago ito. Meron din sa mga sinabi doon, Andre, ito ko sa kung mananalo si Vice President Kamala, it will be a continuation kung ano man yung yung stand ng Biden administration sa ugnayan ng Pilipinas at ng Amerika. Pero kapag daw si Trump, almost the same din, pero mukhang merong mga hirit tungkol sa ekonomiya na pwedeng matweak ng konti. Jovi, panghuling katanungan na lang, bumoto na ba si Kamala Harris at saka si Donald Trump? Si Vice President Kamala ay about 2 days or 2 or 3 days ago ay pinadala na using yung early voting o yung mail-in. Yun ang kanyang ginawa para napadala na yung boto niya doon sa San Francisco. Si Donald Trump naman, si dating Pangulong Donald Trump, ay sa Florida bumoto kanina at na-televise yan dito habang siya bumoboto. So day itself bumoto, ika nga. Alright, sige, maraming salamat sa iyo, Jovi Francisco, reporting live mula sa Washington, D.C. sa Amerika. Mga kapatid, Dimples Romana po, kumpletuhin ang inyong umaga ng mga kwentong puno ng inspirasyon. Salubungin po ang bawat araw ng may ngiti at pag-asa. Kaya't mag-subscribe na po at mag-follow na sa aming social media pages ng News 5.